Pahalang na nagpaikot-ikot saka bumagsak ang isang eroplano sa Sao Paulo, Brazil. Patay ang lahat ng mahigit 60 pasahero at crew. Nakatutok si Bernadette Reyes. Parang laruang nahulog mula sa ere ang eroplano ito sa Vinhedo sa Sao Paulo State, Brazil. Kita ng ilang residente na nagpaikot-ikot ito bago tuluyang bumagsak sa isang residential area. Sa crash site, tumambad ang eroplanong nasunog at nagkapira-piraso. Walang nakaligtas sa 61 sakay nito, 57 pasahero at 4 na crew members kabilang ang piloto. Ang ilang pasahero, mga doktor na dadalo sa seminar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaalam pa nila kung may Pilipinong nadamay sa plane crash. Isang bahay ang nadamay at napinsala pero walang nasaktang residente. Ayon sa airline na Vue Paz, galing sa bayan ng Cascavel, ang eroplano nilang may flight number 2283 at bumibiyahe patungong Sao Paulo. Palaisipan sa aviation experts kung bakit umikot-ikot ang eroplano sa pagbagsak nito. Ang hinala ng ilan, posibleng may namuong yelo sa makina. May forecast kasi ng icy conditions o matinding lamig sa bahagi ng himpapawid kung saan lumipad ang eroplano. Pwede raw masilip ito ayon sa airline. Pero bago lumipad ang Flight 2283, hindi naman daw ito nakitaan ng problemang teknikal. Ayon sa mga otoridad, masyado parang maaga bago masabing ito ang sanhi ng pagbagsak. Inaasang magagamit sa investigasyon ng flight data at voice recorders ng eroplano na na-recover ng mga otoridad. Prioridad ngayon ng airline na tumulong sa mga pamilya ng mga nasawi. ATR-27 ang modelo ng eroplano na may naitala na rin aberya at pagbagsak noong 1994, 2016 at noong isang taon. Nangakong manufacturer ng eroplano pati ang gumawa ng makina nito na tutulong sila sa investigasyon. Ito ang itinuturing na deadliest plane crash sa Brazil sa loob ng halos 2 dekada matapos ang plane crash noong 2007 na ikinasawi ng halos 200. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May laban po ngayong araw sa final round sa women's individual stroke ng Paris 2024 Olympics ang Filipino golfer na si Dottie Ardina. Yan ay matapos ang third round ng laban kahapon kung saan nakaakyat sa 23rd si Dottie. Mapapansin din na natatanggal ang badge ng Philippine flag sa kanyang uniforme. Matapos ang laban, kumalat online ang video ni Ardina na nagdidikit siya ng Philippine flag badge gamit ang double-sided tape. Sabi ni Ardina, sana all daw may uniform dahil sila lang daw ang wala at kailangan pang bumili ng t-shirt. Dikit ulit natin to. Double-sided tape. Diba? Ang saya-saya. Sana all may uniform. Kami lang ang wala. Diyos ko, ano pa namang klaseng Olympics to. Shout out naman dyan sa mga walang nagbigay. Asa na ba yung uniform namin? Sana napunta. Dadalawa na lang kami dito. 22 na lang na atleta. Kulang-kulang pa. Maglalabas daw ng pahayag ang National Golf Association of the Philippines kaugnay sa hinaing ni Dottie pero wala pa silang ibinibigay sa ngayon. Sinusubukan din namin kunan ang pahayag ang Philippine Olympic Committee pero wala pa silang tugon sa ngayon. Patuloy ang pagsipa ng mga kaso ng dengue sa bansa. Dahil dyan kaya ang Ormoc nagdeklara ng state of calamity habang sa Quezon City naman, 12 barangay ang dengue hotspot na. Nakatutok si Jonathan Andal. Nasa ospital ngayon ang 2 taong gulang na batang ito matapos magpositibo sa dengue. 3 araw daw siyang nilagnat mula noong Lunes. Naglilinis naman po kami kasi lahat kaming nakatira dyan, wala naman nagkakasakit ng ganun. Kabilang ang bata sa 6 na bagong kaso ng dengue sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City matapos ang habagat at bagyong Karina. Ayon sa barangay, Hunyo pa ang huling misting sa lugar na dapat daw susundan na nila ngayong araw pero maulan. Katulad nito umuulan, sayang lang din yung ating misting or yung fogging na sinasabi kasi mawawala lang din yung bisa ng gamot. Sa tala ng Quezon City Health Office, nadagdagan ng 140 ang dengue cases nila matapos ang habagat at bagyong Karina. 12 barangay na sa QC ang dengue hotspot. Sa Ormoc City, nagdeklara na ng state of calamity dahil sa outbreak ng dengue.
Sa tala ng DOH, tumaas ng 33% ang dengue cases sa bansa ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Pero dahil hanggang July 27 pa lang ang datos, hindi pa masabi kung may kinalaman dito ang habagat at bagyong Karina na nagdulot ng malawakang pagbaha noong July 24. Sa ngayon, El Nino ang nakikitang dahilan ng DOH ng pagtaas ng dengue cases dahil sa mga nag-imbak noon ng tubig at mga pag-ulan. Sa panahon ngayon, mas sigurado ang kumonsulta agad at huwag nating iisipin na lagnat lang to at aantayin natin ng isang araw. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. K-pop fever is on. Pagpapakilig ngayong gabi sa reboot fan meeting sa bansa ang Korean actor-singer na si Kim Young-soo. Excited na raw siyang makita ang Pinoy fans. Ready na rin magpakilig muli ng Pinoy fans ang GOT7 member na si Bam Bam. Magkakaroon siya ng fan sign sa Cebu at concert naman sa Manila this September para sa kanyang third mini-album na Bamesis. Nagpawaw sa first leg ng kanilang world tour ang ilang Sparkle Star sa Anaheim, California sa Amerika. Bigay todo at good vibes na performance ang ipinakita ni na Julian San Jose, Raver Cruz, Alden Richards, Isko Moreno, Bubay at Ay de las Alas. Pero bago yan, in-enjoy muna ni na Alden kasama sina Catherine Bernardo at Joros Gamboa ang mini break mula sa shooting ng Hello Love Again sa Canada. Wow, your Filipino accent is so sexy. Say it again. Toothbrush. Trending online ang kakatuwang videos gaya nito, Baby Oil. kung saan pinapakitang Filipino accent sa pamamagitan ng pagbigkas ng English words. I give you more. Sige nga, pasample nga mga kapuso. Diabetes. Deodorant, tissue, biscuit, sauce, devote, 1/4, Boyfriend. girlfriend, chocolate, Second floor. Bakit nga ba iba-iba ang accent ng mga tao? Bawat tao actually mayroong kanya-kanyang punto, di ba? Pero meron talagang punto na distinct sa isang particular na community. Pero hindi lang siya simpleng punto dahil nga parang it indexes sa identity mo. Maybe doon sa background mo, yung first language mo, o di kaya sa lugar na pinanggaling. Kahit nga raw ang Filipino accent, malawak dahil sa mahigit 100 wika rito sa Pilipinas. Kaya normal na magkaroon ng iba't ibang punto o paraan ng pagbigkas ng mga tao. Depende kung saang lugar galing at anong lengguwahe ang nakasanayan nilang gamitin. Pero ang realidad nila sa lipunan, kahit ang punto o accent, minamata. Hi, this is Ron. How can I help you today? Ang call center agent na si Seo talagang inaral kung paano magsalita ang foreigners na bahagi raw ng kanilang training. Hindi raw ito naging madali para sa kanya dahil hindi naman Ingles ang native language niya. Kumbaga, hindi naman tayo American eh. So, yung mga words na dapat F, dapat P, yung mga nalilito tayo, kung paano sila bigkasin. So, malaking adjustment for me. Dapat daw tandaan na hindi dapat nililibak o hinuhusgahan ng anumang punto. Dahil nga yung accent indexes something about the speaker, no? Pwedeng magkaroon ng judgment yung mga tao sa kung saan ka nanggaling. So, ganun din sa mga lingwahe. Sa mga lingwahe, alam natin na mayroong layers, no, ng dominance. At sa kasalukuyan, we know na ang Ingles ay isa sa pinakadominanting wika or pinakadominanting wika sa buong mundo. At ngayong buwan ng wika, dapat nga raw iangat at ipagmalaki ang lahat ng wikang Filipino kasama na ang ating punto. I think dapat nating tignan yon na magandang bagay kasi the fact that we are manifesting different accents, ibig sabihin buhay na buhay yung diversity, no, ng mga wika natin sa Pilipinas. I love you. Mahal kita. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.